Magandang umaga po sa ating lahat. Mahal na Pangulo Noynoy Aquino, kagalang-galang kalihim ng paggawa sa Linda Baldos, mga kapatid at kasama sa Kilusang Union, tatlo sa pinakamatinding problema ng mga manggagawa ng unang idudurog namin sa inyo, na pawang humihingi ng aksyon at suporta ninyo bilang Pangulo at ng inyong administrasyon. At dahil limitadong panahon lamang ay nilaan sa amin, hindi ko na ilalatag sa inyo mga komplikadong datos at ilang mga konkretong karanasan, mga totoong kwento ng mga tunay na tao. Sa halip ay babangkitin ko ay ilang mga epekto nito sa amin. May 45 taon na akong leader manggagawa. Una ako nag-unyo 1968 pa. Ngunit bukod sa mga realidad at datos na politikal at pang-ekonomya, ang desisyon ko na magtuloy-tuloy sa pagkilos bilang unionista hanggang sa ngayon ay bunsod ng mga personal kong karanasan at mga karanasan ng mga kapwa ko manggagawa. Mahal na Pangulo, sa kabila ng mga pagbubunyi dahil sa pag-angat ng ating ekonomiya at pagsigla ng pamumuhunan sa ating bansa, ikinalungkot po namin balita sa inyo na matinding pagkasiphayo o frustration ang nadarama ng mga manggagawang Pilipino sa ngayon. Pati po ang mga nagtatrabaho sa mga pangunahing industriya at kumpanya, manggagawa sa mga profesyong highly technical at highly specialized, tulad ng mga engineers, telecom specialists, piloto, flight attendants, ang ating mga craftsmen, pati na ang mga white workers ay pawang nasadlak na sa landas na walang katiyakan. Ito isang ng mga mergers at takeovers kung saan karamihan sa mga manggagawang ito ay dinideklara na ngayong redundant. Kinukumbinsing mag-early retirement at pagkatapos ay binabalik nilang management sa dati nilang mga posisyon. Pero sa kondisyong kontraktual na lamang. Walang kasiguruhan sa empleo, walang benepisyo, mas mababa ang sahod sa dati na rin nilang ginagawa. Mahal na Pangulo, ang labor code na dapat ay nagpoprotekta sa kapakanan ng maliliit na manggagawa ay ginagamit upang lalo silang malitin at alisan ng dangal sa pagtatrabaho. Sana po, mahal na Pangulo, ay makaharap na rin ninyo ang iba pang mga manggagawang nakasalamuha ko mula sa iba't ibang industriya at iba't ibang panig na ating bansa na habang binubuhay ang sarili at pamilya, nangangarap awang buhay at may maalwan na kinabukasan ay sa halip na pasusuot sa sari-saring pahirap at nagiging biktima ng mga pagmamalabis. Mga manggagawa po tulad ng mga nasa siyudad ng Mindanao at Kamaynilaan na sa loob ng 10 o higit pang taon sa pagawaan ay 20 beses nang nagpapalit ng pangalan para lamang hindi sila tanggalin sa trabaho para maiwasan ang ENDO o yung acronym ng End of Contract na isinasampal ng mga kumpanya sa lahat ng empleyado tuwing ika-5 buwan para po hindi sila lumagpas ng 6 na buwan para hindi po sila maging regular na empleyado sangayon sa batas. Sa mga naglalakihang malls, kasino, opisina, pabrika, pati paliparan, binubuhol-buhol ang batas paggawa kasabay ng DOMA modern management practices para lamang itanggi sa mga empleyado ang seguridad sa pagtatrabaho at ang mga benepisyo. Sa pamamagitan ng casualization at contractualization, umiikot ang buhay ng manggagawa sa gulong ng sisante, apply, sisante, apply. Mga posisyon sa trabaho na regular naman at integral sa production o core activity ng nasabing mga negosyo. Pero ang mga manggagawa ay hindi na re-regular, labas-masok at walang katiyakan sa buhay at pagtatrabaho. Mahal na Pangulo, hindi po katakataka na sa kabila ng conditional cash transfer at iba pang poverty alleviating measures ng inyong administrasyon, nananatili pong pareho ang bilang ng poverty incidence sa bansa sa kabila ng di umano'y lumalaking GDP at pagtaas ng growth rate. Malaking dahilan dito ang nakapanlulumang mga employment practices at kalintulad ng mga iskema ng pagsasamantala ng maraming kumpanya sa bansa. Katulad na rin sa amin sa hotel industry saan dati sa bangkete lang may mga extra, mga extra waiter, kamukha nang nagsisilbi sa atin dito. Ngayon sa lahat ng departamento ay may contractual na, pati yung mga
HRA, HRN students na nag-OJT o on-the-job training o practicumers ay pinangpapalit ng mga regular, kaya maraming hotel ang halos 10 to 20% lamang ang mga regular. Ganun na rin sa restaurant industry, particular sa fast food, na kung saan ang mga regular lamang ay halos yung mga store managers. Ganito po nila sinasala ang pagyaman ng ating ekonomiya, kaya hindi po ito tumatagos sa ordinaryong mamamayan. Contractualization is the major reason why wala tayong tunay na inclusive growth. Pangunahing punto po, dapat nasupilin ang ganitong employment practices na resulta ay job destruction sa halip na makapag-job creation. At makatutulong po ng malaki kung ma-certify po ninyo bilang isang urgent na aksyon na maaksyonan ang Compromise House Bill number 4853 na may pamagat na strengthening the constitutional right to security of tenure bill sa ating Kongreso. Mahal na Pangulo, ang tuwid na daan ay dapat din na naghahatid sa tiyak na pag-unlad ng bawat mamamayan sa pamagitan ng regular na trabaho sa karamihan ng mga manggagawa. Yung ikalawang issue pong naata sa akin ay ang katotohanan na hindi natural sa aming manggagawa ang magwelga o nagmamarcha sa kalsada, kaya nagkagaya ng gagawin namin bukas. Bukod sa nakakapagod, lalo ngayon na napakainit ng panahon, magastos, wala pang bayad. Hindi naman kami hakot, kamukha ng iba nagkakampanya ngayon eh. Mas gusto naming gampanan ang aming mga tungkulin sa loob ng kumpanya. Ikabubuhay namin ito ng aming pamilya. Pipiliin namin ang aming pagpapawis ay makapagpapaunlad ng aming buhay. Sitwasyon at mga baluktot na gawi ng kapitalista ang nagtutulak sa manggagawa na kumilos at unawaban. At sa aming pag-aksyon, ano ang madalas tugon sa amin ng mga kapitalista? Sa iba't ibang lugar, iba't ibang industriya, halos iisang kinahihinatnan. Kapag lumaban para sa karapatan, karaniway pinapatay. Mahal na Pangulo, ang listahan ng mga extrajudicial killings ng unionista ay patuloy na dadagdagan. Mayroon pa pong natitirang galamay ng karahasan mula sa naunang administrasyon. Malaki pa ang magagawa ninyo para itigil ang sagad na karahasan laban sa kilusang paggawa. Pinakamataas ang bilang ng extrajudicial executions noong panahon ng dating Pangulong GMA. Mahigit 30 kaso pamamaslang ang idulog namin sa International Labour Organization at nadagdagan pa ito ng 6 na kaso sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Habang nakakalaya at di napaparusahan ng mga salarin na nanatiling peligrosong gawain ang pakipaglaban para sa demokrasya, katarungan at karapatang pamanggagawa at unyon sa ating bayan. Matuwid man po ang daan, kung didiligin naman ito ng dugo ng mga naninindigan, malamang wala po tayong magandang patutunguhan. Tuwid din po ang daan patungo sa libingan. Kaunlaran at kasaganaan ang dapat na nasa dulo ng matuwid na daan. Nagpusana nating hayaing sirain ito ng mapagsamantalang negosyante. Huwag po nating hayaang patuloy na madiligan pa ng dugo ang matuwid na daan. Alam po namin, kakampi namin kayo sa meeting ito. Mahal na Pangulo, hindi namin kayo iiwan sa kilusang unyon, kundi rin niyo po kami pababayaan sa kalalang mamamatay tao. Panghuling punto po, nais naming itampok ang aming balingtuwad na pagbubuwis na nagaganap sa ngayon. Alam namin na nais ninyong iahon ang mahihirap mula sa kahirapan sa pamagitan ng pagtitiyak ng makatarungang kita. Kung sinong mas malakas kumita, ay dapat lamang na mas mataas ang buwis. At kung sinong kakaunti ang kinikita, ay marapat lamang katapat na mas kakaunti ang dapat na binabayarang buwis. Pero lahat mo na magagawa na nagbabayad na ng napakalaking buwis dahil sa ating expanded value-added tax ay karagdagan pang nakakaltasan ng napakalaki income taxation at yung de minimis benefit taxation. Isinudulog po namin sa inyo ang panukalang iligtas ng lubos sa income tax ang lahat ng minimum wage earners at tanging patawan na lamang ng porsyentong buwis yung sobrang kikitain nila nalalampas sa minimum wage. Hindi pati yung unang walang buwis na minimum wage ay
kasama pa sa bubuwisan. Hiling din po namin manggagawa mga sumusunod na batas na bawas buwis. No? Una, pagtataas ng taxation bracket ng de minimis benefits mula 30,000 tungo sa 60,000. At pangalawa, huwag nang patawan ng buwis ang anumang maliit na benepisyo na nakukuha namin sa Collective Bargaining Agreement o CBA, kasama na yung productivity wage increase, RIVE subsidy at CBA signing bonus. Tatlong panukala po bilang pagsusuma ang pangunahing dinudulag ng Kilusang Union, mga Pangulo, para maramdaman ng malaking bahagi ng populasyon na binubuo naming mga manggagawa, 10 ng aming mga pamilya, ang sinasabing pag-angat ng ating ekonomiya at pag-ahon mula sa kahirapan. Ang pagpapatibay ng seguridad sa pagtatrabaho at tigilan ang kontraktualisasyon. Pangalawa, mas aktibong pagduta sa extrajudicial killings at mapanagot ang mga namamaslang. Pangatlo, ang kaunting kaginhawahan mula sa balingtuad at malabis na pagbubuwis. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at inasahan namin ang inyong positibong pagtugon sa mga isyong ito. Salamat po.